Sa lilim ng engkanto, ang iyong hiling ay magiging sumpa na magiging habang buhay na pagdurusa. Ako si Marco. Pasado 9:00 ng gabi, lumabas ako sa aming bahay. Hindi ko alam kung anong dahilan at napalabas ako sa bahay namin. Hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa dibdib ko. Parang may tali na nakabitin sa puso ko na dahan-dahang hinuhugot palabas. Pagdating ko sa lugar, sa may isang lumang rebulto ng anghel, napansin ko na parang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Walang ilaw sa paligid niya, pero nakikita ko yung pulang mata niya. Parang dalawang maliit na apoy na hindi natatapatan ng hangin. Alam mo ba kung bakit ka pumarito, Marco? Tanong niya. Boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi ko ito sinagot. Ilang saglit lang, napansin ko na parang may malaking anino sa dilim. Anino na unti-unting lumalaki hanggang umabot ito sa puno ng nara. Muling umimik ang isang nilalang sa dilim. Bukas, papatay na kita, Marco. Susundan na kita hanggang sa bahay at hindi na ako maghihintay dito. Pagkatapos niyang banggitin ang mga salita na yun, bigla siyang lumapit sa akin. Hindi ko nakita kung paano siya gumalaw. Parang lumulutang lang. Malamig yung hininga niya sa leeg ko. Amoy lupa, amoy bulok na dahon, amoy dugo na matagal nang natutuyo. Tumingin ito sa akin ng diretsyo. At sa unang pagkakataon, nakita ko yung refleksyon ko sa pulang mata niya. Wala akong mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang blankong papel na hinintay lang na sulatan. Tumawa siya. Mahina lang, pero narinig ko sa loob ng buto ko. Bukas, Marco, dalhin mo sa akin ang kaluluwa mo at huwag kang magdala ng salamin. Hindi mo na kailangan yun. Ilang segundo matapos niya itong sabihin na wala na ito. Parang usok na sinipsip ng hangin. Dahil sa takot, umuwi kaagad ako pabalik sa bahay namin. At pagdating ko sa bahay, hindi ko na binuksan yung ilaw. Pero naririnig ko pa rin ang boses ng nilalang sa dilim. Sa labas, sa loob, sa likod ng dingding, sa ilalim ng kama, sa loob ng dibdib ko. Alden, kung bukas hindi na ako makapagsulat, kung wala na akong maisulat, huwag mo na akong hanapin. Kasi alam ko na, hindi na ako yung sumusulat nito, ang engkanto. At alam niya kung saan ka nakatira. Lubos na gumagalang, Marco.